Patay na ang kuya ko. Pero habang basa ang pisanggi ko sa luha, tawa ng katuwaan ang naririnig ko mula sa tuso niyang asawa. Pinalayas kaming parang aso sa gitna ng ulan. Kinuha ang lahat. Ang bahay, ang dangal, ang bukas. Hindi nila alam, ang bawat patak ng ulan ay hudyat ng kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na magmamana ng hustisya? Handa ka na bang makita ang paniningil ng tadhana? Itapon mo na ang basurang yan, Elena. Patay na ang kuya mo. Wala na siyang pakinabang sa kahit anong luto mo. At lalong wala na akong pakinabang sa inyong mag-ina. Don't act like a victim. Dahil simula sa oras na ito, bawat hininga ninyo sa pamamahay na ito ay may bayad na. Ang mga salitang yon ni Miranda ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng kusina. Sa harap ng kalan, nanigas si Elena habang hawak ang sandok. Ang bango ng nilulutong adobo, ang paboritong ulam ni Leandro na hiningi nito bago ito isugod sa ospital, ay pumapailan lang pa sa silid. Maingat niyang pinili ang bawat sangkap, hinaluan ng pag-ibig at dasal, sa pag-asang kapag naamoy ito ng kanyang kuya, ay muling sisigla ang nanghihina nitong katawan. Ngunit, ang usok na dati ay puno ng pag-asa. Ngayon ay tila naging sapa ng lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang sandok sa semento. Lumika ng isang matunog na ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Hindi na nagawang lumingon ni Elena. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at magaspang dahil sa paglalabada at pagtitinda upang makatulong sa pag-aaral ng kuya niya noon, ay nagsimulang manginig ng hindi mapigil. Pakiramdam niya ay unti-unting nagyayelo, ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang init ng kalan sa kanyang harap ay tila naglaho, napalitan ng isang klase ng ginaw na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Walang luhang pumatak. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na maso na dinudurog ang kanyang dibdib. Ang silid na dati ay puno ng tawanan nila ni Leandro, ang bawat sulok na saksi sa kanilang pangarap na makaahon sa hirap ay biglang naging banyaga at mapanganib. Sa kanyang paningin, ang figura ni Miranda na nakatayo sa may pintuan, suot ang mamahaling alahas at amoy ng pabangong masangsang, ay tila isang buwitreng naghihintay na lamang sa huling tibok ng kanyang pagkatao. Paano nagagawang bigkasin ng isang asawa ang ganoong kalupit na balita nang walang kahit isang bakas ng pait sa boses? Habang ang mundo ni Elena ay gumuho at naging abo, si Miranda ay nakatayo doon, tila isang reynang nagdiriwang sa gitna ng isang libing. Ang bawat salita nito ay tila paalala na sa mundong ito, ang pag-ibig at sakripisyo ay walang halaga kapag hinaluan ng sakim at pera. Tumingala si Elena. Pilit nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa kawalan. Ang tanging tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na walang kasagutan. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang tapat na puso sa kamay ng mga taong walang kaluluwa? Hindi pa man nakakaahon si Elena sa balita ng kamatayan ng kanyang kaisa-isang sandigan. Muling bumuka ang bibig ni Miranda upang itanim ang ikalawang punyal. At huwag mong isipin na may makukuha kayo kahit itsingko sa insurance ni Leandro. I made sure everything is under my name. Bukas na bukas din, bago pa man lumamig ang bangkay ng kuya mo, ilabas mo na ang lahat ng basurang pag-aari ninyo sa bahay na ito. I've already sold this property to a developer, Elena. At ang perang makukuha ko, yun ang gagamitin ko para sa bagong buhay ko. Isang buhay na wala kayong puwang. Doon ay tuluyang naramdaman ni Elena ang pagbagsak ng huling haligi ng kanyang pag-asa. Ang bahay na ito, ang kaisa-isang alaala ng kanilang mga magulang, ang pangarap na binuo nila ni Leandro mula sa pawis at dugo, ay ibinenta na ng babaeng wala namang ibang ginawa, kundi ubusin ang yaman at lakas ng kanyang kuya. Ang bawat pagod niya sa pagtitinda sa ilalim ng sikat ng araw, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang suportahan ang karera ni Leandro,
ay tila naging isang malaking biro. Napakapit si Elena sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang hapdi sa kanyang puso ay nagsimulang mapalitan ng isang mapait na pait na hindi niya kailanman naramdaman. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga dahon, tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Ngunit sa gitna ng dilim at pagkawasak, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Kung ang batas ng tao ay hindi kayang magbigay ng katarungan, at kung ang kabutihan ay palaging tinatapak-tapakan, mayroon pa bang dahilan para manatili siyang tahimik? Habang pinagmamasdan niya ang refleksyon ni Miranda sa salamin ng bintana, isang babaeng puno ng katusuhan at walang takot sa Diyos, isang pangako ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang pangakong mas matimbang pa sa anumang hiyas at mas matalim pa sa anumang salita. Kuya Leandro, bulong niya sa kanyang isipan, patawarin mo ako kung hanggang dito lamang ang kaya kong itagal na maging mabait. Dahil sa bawat patak ng luha ko ngayon, nanunumpa ako. Hindi ko hahayaang maging masaya ang bawat sandali ng buhay ng babaeng ito. Lumingon si Elena. Ang kanyang muka ay kasing lamig na ng bangkay na binabanggit ni Miranda. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi ng isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang mahina at sunod-sunuran na si Elena. Siya na ang babaeng nawalan ng lahat, at ang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Miranda, mahina ni gunit mariin niyang sabi, sapat na upang patigilin ang balak na pag-alis ng kanyang hipag. Maaring nakuha mo ang bahay, ang pera, at ang lahat ng material na bagay. Pero tandaan mo ito, ang mga bagay na kinuha mo sa paraang marumi ay laging may kasamang sumpa. At sa oras na maningil ang tadhana, sisiguraduhin kong wala kang mapagtataguan. Ay sang mapait na tawa lamang ang naging sagot ni Miranda. Bago ito tuluyang lumabas ng kusina, iniwan si Elena sa gitna ng umuusok na adobo at ng gumuhong mundo. Ngunit sa ilalim ng mesa, sa loob ng bulsa ng kanyang apron, naramdaman ni Elena ang isang matigas na bagay, isang maliit na susi na ibinigay sa kanya ni Leandro noong huling gabi nito sa bahay. Isang susing hindi alam ni Miranda at isang susing maaaring maging simula ng pagbagsak ng katarungang pilit nilang ibinaon sa limot. Ilabas ninyo ang lahat ng basurang yan. Huwag ninyong itira kahit isang kapirasong basahan na pag-aari ng mga taong yan sa loob ng pamamahay ko. Ang boses ni Miranda ay umalinggaw sa malawak na sala ng mansyon, mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng gabi. Ito ang ikatlong gabi ng pagsisiyam para sa kaluluwa ni Leandro, ngunit tila mas mahalaga kay Miranda ang paglilinis ng bahay kaysa sa paggalang sa namayapa. Sa gitna ng sala, nakatayo ang dalawang lalaking nakauniforme ng asul, mga security guard na binayaran upang gawin ang maruming trabaho ng pagpapalayas. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang pilit na isinisiksik ang mga lumang damit sa loob ng isang itim na plastic bag. Sa tabi niya, ang kanyang anak na si Marco ay nakakuyom ang mga palad. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat kalabog ng mga gamit na itinatapon ng mga gwardya sa labas ng pinto ay tila mga saksak sa puso ni Elena. Ang bawat piraso ng kanilang buhay, ang mga lumang libro ni Marco, ang mga simpleng kagamitan sa kusina na pinag-ipunan niya ay itinuturing na lamang na basura ngayon. Ma, hindi tayo pwedeng umalis ng ganito lang, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Bahay ito ni Tito Leandro. Wala siyang karapatang itapon tayo na parang mga hayop sa kalsada. Akma nang susugod ang binata nang mabilis siyang hawakan ni Elena sa braso. Ang higpit ng kapit ng ina ay tila isang pagsusumamo. Umiling si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may pakiusap na huwag nang palakihin ang gulo. Anak, parang awa mo na. Huwag na nating dagdagan ng sakit. Lalabas tayo ng may dangal, kahit wala tayong dala. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa labas ng pinto.
Ang luma at seryosong ni Leandro na nasa loob ng isang simpleng kwadro ay tumama sa semento. Nagkadurog-durog ang salamin nito at humalo sa putik na dala ng malakas na ulan. Napasinghap si Elena. Pakiramdam niya ay ang mukha ng kanyang kuya ang mismong tinatapakan ni Miranda. "Oh, look at that! Messy, just like your lives," pang-uyam ni Miranda habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. "You should be thankful, Elena. At least hindi ko kayo ipinakukulong para sa pagnanakaw ng pananatili rito. Now, get out. Bago ko pa maisipang tawagin ng pulis para kalad ka rin kayo sa presinto." Dahan-dahang tumayo si Elena. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi at hinarap ang babaeng naging anay sa buhay ng kanyang kapatid. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang klase ng katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nilapitan niya ang nabasag na litrato ni Leandro sa labas. Binaliwala ang basang semento at ang lamig na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Maingat niyang pinulot ang larawan. Pinunasan ang putik dito gamit ang dulo ng kanyang laylayan. "Ang akala mo ba ay nanalo ka na, Miranda?" Mahina ang boses ni Elena, ngunit bawat salita ay may bigat na tila semento. "Ang bahay na ito ay gawa sa bato at bakal, ngunit ang alaala ng kuya ko ay hindi mo kailanman mabubura. Ang bawat sulok nito ay sasaksi sa kawalang hiyaan mo." Isang malakas na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Elena, nagdulot ng isang matunog na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napasandal si Elena sa basang pader. Ang lasa ng sariling dugo ay nanahan sa kanyang labi. "May!" Sigaw ni Marco at sa pagkakataong ito ay hindi na siya napigilan. Sinugod niya ang mga gwardya, ngunit mabilis siyang nadala sa sahig at piniringgan ang mga kamay sa likod. Ang hiyaw ng binata sa gitna ng ulan ay tila isang sugat na bumubukas sa puso ni Elena. "Don't ever use that tone with me in my house." Bulyaw ni Miranda, ang kanyang muka ay namumula sa galit. "Umalis na kayo bago ko pa ipatapon ang anak mo sa kulungan." Sa ilalim ng malakas na ulan, naglakad palayo ang mag-ina, bit-bit ang iilang plastic bag na naglalaman ng kanilang natitirang pag-aari. Ang bawat hakbang sa madilim at maputik na kalsada ay tila pagtalikod sa lahat ng pangarap na binuo nila sa loob ng mansyong yun. Ang mga kapitbahay ay nakasilip sa kanilang mga bintana. Ang mga bulong ng pagkahabag at mapanghusgang mga mata ay tila mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Ang tinatawag nilang hiya ay naging isang mabigat na krus na pasan ni Elena sa kanyang likuran. Huminto si Elena sa dulo ng kalsada at lumingon sa huling pagkakataon. Doon, sa mataas na bintana ng silid-aklatan ni Leandro, nakita niya ang isang anino. Si Miranda, nakatayo sa likod ng kurtina, tila isang madilim na reyna na pinagmamasdan ang kanyang kaharian. Ngunit sa tabi ng anino ni Miranda, may isa pang figura, isang lalaki na hindi niya makilala ang mukha, ngunit pamilyar ang tindig. Isang matalim na kislap ng kidlat ang nagbigay liwanag sa paligid. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Elena Angia, ng lalaki. Isang kulay gintong pluma, ang mismong panulat na regalo niya kay Leandro nung nakapasa ito sa bar exams. Ang panulat na sinasabi ni Leandro na kailanman ay hindi niya iwawala. Bakit nasa kamay ng estrangherong yon ang pinakaiingatang gamit ng kanyang kuya? At sino ang lalaking kasama ni Miranda sa loob ng silid na dapat ay sagrado para sa pamilya? Ang lamig ng ulan ay unti-unting pinalitan ng isang nagbabagang katanungan sa isipan ni Elena. Sa gitna ng dilim at kawalan, naramdaman niya muli ang maliit na susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang susing yon ay tila tumitibok, nagpapaalala na ang kwento ay hindi pa natatapos sa pagkakaalis nila sa bahay na yon. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang takot, iniiwan ang isang matibay na determinasyon na hindi niya akalaing taglay niya. "Marco," tawag niya sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Huwag kang titingin sa baba.
tumingin ka sa harap. Dahil balang araw, tayo naman ang magpapasara ng pintong yan sa harap ng mukha nila. Ito na lang ba ang natira sa atin, ma? Isang latang sardinas na kailangang pagkasiyahin sa dalawang kainan? Ang tanong ni Marco ay tila isang piping saksi sa kalagayan nila sa loob ng maliit at barong-barong na kuwartong inuupahan nila sa pusod ng tondo. Ang amoy ng basang karton at ang singaw ng kanal mula sa labas ay humahalo sa usok ng maliit na kalan. Sa ibabaw ng mabuway na lamesang kahoy, maingat na hinahati ni Elena ang kakaunting ulam. Pilit na hindi tumitingin sa anak upang hindi nito makita ang pait sa kanyang mga mata. Mula sa isang malawak na mansyon na puno ng liwanag, gayon ay tila ba ikinulong sila sa isang munting hawla kung saan pati ang hangin ay kailangang tipirin. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubong ay tumatama sa plastik na timba. Bumubuo ng isang ritmo ng kahirapan na tila nangungutya sa kanilang kalagayan. Hinawakan ni Elena ang kanyang dibdib, kung saan nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng sampal ni Miranda. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang anak niyang may malalaking pangarap ay kailangang matulog sa malamig na sahig na tanging manipis na banig ang sapin. Isang sunod-sunod na katok sa pintong gawa sa pinagtagpi-tagping plywood ang bumasag sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa lugar na ito, ang bisita sa ganitong oras ay madalas na nagdadala ng hindi magandang balita, singil sa kuryente o babala mula sa may-ari ng lupa. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking nakasuot ng kupas na barong, basang-basa ng ulan, at may bit-bit na isang lumang baul na yari sa lata. Attorney Javier, bulalas ni Elena. Si Javier ang matalik na kaibigan ni Leandro noong panahon ng kanilang kabataan. Isang taong nanatiling tapat kahit noong nagsimula nang umakyat ang karera ni Leandro sa mundo ng mga mayayaman. Elena, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakarating. Hinggal na sabi ng abogado. Inilapag niya ang baul sa ibabaw ng lamesa. Lumikha ito ng isang mabigat na tunog na yumanig sa marupok na kahoy. Hinanap ko kayo sa lahat ng dako. Alam kong pinalayas kayo ni Miranda, pero hindi ko akalaing hahantong kayo sa ganitong lugar. Agad na kumuha si Elena ng basahan upang punasan ang basa sa baul. Ang baul na iyon ay pamilyar sa kanya. Iyon ang lalagyan ng mga lumang gamit nila noong bata pa sila sa probinsya. Isang alaala ng kanilang kahirapan na ipinangako ni Leandro na hinding-hindi niya itatapon upang hindi niya malimutan ang kanyang pinagmulan. Ano ito, attorney? Tanong ni Marco. Lumalapit sa mesa ng may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Bago pumanaw ang tito mo, isang gabi bago siya isugod sa ospital, pumunta siya sa opisina ko. Simula ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng pait. Mukhang alam na niya na may masamang mangyayari. Ipinagkatiwala niya sa akin ang baul na ito. Ang sabi niya, huwag na huwag ko itong ibibigay kay Miranda. Sa inyo lang ito, Elena. Nangginig ang mga daliri ni Elena habang hinahawakan ang kalawangin na kandado ng baul gamit ang maliit na susing itinago niya sa loob ng kanyang apron. Dahan-dahan niyang pinihit ang mekanismo. Isang tuyot na tunog ng bakal ang narinig bago tuluyang bumukas ang takip. Inasahan ni Elena na makakakita siya ng mga alahas, pera, o marahil ay mga titulo ng lupa na itinago ni Leandro upang iligtas sila sa gutom. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mga tumpok ng papel, mga sobrang madilaw na dahil sa luma, nakatali ng isang kupas na laso, walang ginto, walang salapi. Magaliham, bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho. Kinuha niya ang isa sa mga sobre. Ang sulat kamay sa labas ay kilalang-kilala niya. Ang matikas at maayos na penmanship ni Leandro. Kinuha ni Marco ang isang papel mula sa ibaba ng tumpok. Hindi yon liham. Isa itong resibo mula sa isang bangko sa labas ng bansa na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang pangalang nakasulat doon bilang nagpadala ng malaking halaga ay hindi ang pangalan ni Leandro. Ito ay pangalan ng isang korporasyong pag-aari ng pamilya ni Miranda. Matingnan mo ito.
Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging matalim. Bakit nagpapadala ng pera ang kumpanya ni Miranda sa isang account sa Hong Kong na ang pangalan ay Attorney Valeriano? Nanlamig si Elena. Si Attorney Valeriano ang kasalukuyang tumutulong kay Miranda upang kunin ang lahat ng ari-arian ni Leandro. Ngunit bago pa man niya matapos basahin ang dokumento, napansin niya ang isang pirasong papel na nakatiklip ng maigi sa loob ng isang liham na para sa kanya. Binuksan niya ito at binasa ang unang linya sa gitna ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Elena, aking kapatid, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Ang akala ng mundo ay masaya ang pagsasama namin ni Miranda. Ngunit ang totoo, bawat gabi ay isang labanan para sa aking buhay. Patawarin mo ako kung nilihim ko ang panganib dahil ang kaligtasan ninyo ang tanging mahalaga sa akin. Nabitawan ni Elena ang papel nang marinig niya ang isang malakas na tunog mula sa pintuan. Isang sipa ang nagpabukas sa marupok na kahoy at doon sa may pintuan, nakatayo ang dalawang lalaking naka-jacket na itim. Ang mga muka ay nakatago sa ilalim ng sombrero. Ibigay ninyo sa amin ang baul na yan kung ayaw ninyong masaktan. Utos ng isa sa mga lalaki habang may kumikislap na patalim sa kanyang kamay. Sino ang nagpadala sa kanila? At bakit handa silang pumatay para lamang sa isang baul na puno ng mga lumang liham? Ibigay ninyo sa amin ang baul na yan. Ang sigawang isa sa mga lalaki ay tila isang kulog na yumanig sa marupok na dingding ng barong-barong. Sa gitna ng dilim, kumislap ang talim ng kutsilyo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Agad na humarang si Marco sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang ang kanyang dibdib ay mabilis na bumubuo ng bawat paghinga. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga salarin, mabilis na kumilos si Attorney Javier. Hinablot niya ang isang lumang upuang kahoy at buong lakas na inihambas ito sa direksyon ng mga magnanakaw na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kahoy sa semento. Ang inggay na yon ay naging hudyat ng gising sa tahimik na komunidad ng Tondo. Narinig ang mga boses ng mga kapitbahay mula sa labas, ang mga sigaw ng magnanakaw, at ang tunog ng mga tabo na ipinupukpok sa mga pader na yari sa yero. Dahil sa takot na masukol ng mga tao, mabilis na tumakas ang dalawang lalaki patungo sa madidilim na eskinita. Iniiwan ang mag-ina na kapwa-hingal at nanginginig sa takot. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang muli niyang niyayakap ang lumang baul sa kanyang dibdib. Para sa kanya, hindi lamang ito lata at papel. Ito ang huling hininga ng kanyang kapatid. Matapos nilang siguraduhin na ligtas na ang paligid, naupo si Elena sa sahig. Isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader at dahan-dahang binuklat ang unang liham na kanyang nakuha kanina. Ang tinta sa papel ay bahagyang kumupas na, ngunit ang bawat salita ay tila bumubuhay sa isang bahagi ng nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang liham ay may petsang 15 taon na ang nakalilipas. Ang panahon kung kailan halos wala silang makain ngunit puno ng pangarap. Elena, aking kapatid, simula ng sulat ni Leandro. Nakita ko ang iyong mga kamay kanina habang naghuhugas ka ng mga pinggan sa karinderya. Puno ito ng sugat at paltos dahil sa maghapong pagtatrabaho para lamang may maipambayad ako sa aking review center. Alam kong isinanla mo ang kaisa-isang singsing na pamana ni nanay para lang mabili ang aking mga libro sa batas. Bawat sentimo na ibinibigay mo sa akin ay tila patak ng dugo mula sa iyong puso. Pangako, Elena, pagdating ng araw na ako ay ganap ng abogado, hindi mo na muling kailangang maranasan ang lamig ng madaling araw sa palengke. Isang mainit na luha ang pumatak sa papel. Nabasa ang salitang pangako. Naalala ni Ellen ang mga panahong yon. Siya ang nagsakripisyo ng sariling edukasyon. Siya ang tanging kumakain ng kanin na may asin lamang upang mabusog si Leandro at magkaroon ng lakas na mag-aral sa gabi. Ang kanyang buong kabataan ay ibinigay niya sa kanyang kapatid dahil naniniwala siyang ang tagumpay ni Leandro ay tagumpay din ng kanilang pamilya.
Ngunit habang binabasa niya ang sumunod na liham, ang pait ng kasalukuyan ay tila naging lason. Ang mga huling sulat ni Leandro ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Elena. Dahil sa pag-akyat ko sa rurok ng tagumpay, naging bulag ako. Pinili ko si Miranda dahil akala ko ay siya ang makakatulong sa akin na makamit ang antas ng buhay na lagi nating pinapangarap. Pero ang totoo, ipinagpalit ko ang tunay na pagmamahal sa isang hawlang ginto. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unting kinakain ng kanyang kasakiman ang aking kaluluwa. Hindi na ako ang Leandro na kapatid mo. Ako ay naging isang kasangkapan na lamang sa kanyang ambisyon. Dito ay naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi. Ang kapatid niyang tinitingala ng lahat bilang isang matagumpay na abogado ay nagdurusa pala sa loob ng sariling tahanan. Habang siya ay nagtatrabaho ng marangal sa kanyang munting tindahan sa probinsya, ang kanyang kuya naman ay unti-unting pinapatay ng kalungkutan sa tabi ng isang babaeng walang ibang alam, kundi ang manghamak ng kapwa. Kinuha ni Elena ang huling sobre sa tumpok. Ito ay may petsang 1 linggo lamang bago ang kamatayan ni Leandro. Ang sulat kamay ay tila nagmamadali, magulo, at may bakas ng panginginig. Elena, huli na ang lahat para sa akin. Natuklasan ko ang ginagawa nilang lihim na transaksyon ni Attorney Valeriano. Ginagamit nila ang aking pangalan upang maglipat ng pera sa labas ng bansa mula sa mga kliyenteng kanilang niloloko. Sinubukan ko silang pigilan, pero may hawak silang alas laban sa akin. Isang kasalanang hindi ko kayang aminin sa publiko. Elena, kung may mangyari man sa akin, tingnan mo ang likod ng ating lumang litrato sa probinsya. Doon ko itinago ang susi ng katotohanan. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na kay Miranda. Napatigil ang tibok ng puso ni Elena. Ang lumang litrato sa probinsya? Iyon ang litratong nabasag at natapakan ni Miranda sa harap ng mansyon nung gabing pinalaya sila. Ang litratong pinulot niya sa putikan at kasalukuyang nakatago sa loob ng kanyang bag. Dali-daling kinuha ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang madungis at basag na kwadro. Maingat niyang inalis ang mga piraso ng salamin hanggang sa makuha niya ang lumang litrato nila ni Leandro noong mga bata pa sila. Sa likod nito, sa pagitan ng papel at ng karton na panapin, may nakadikit na isang manipis at maliit na selyadong plastic. Sa loob niyon ay may isang maliit na memory card at isang resibo ng isang safety deposit box sa isang bangko na hindi kailanman nabanggit ni Leandro sa kahit kanino. Maano yan? Tanong ni Marco na nakasilip na rin sa kanyang balikat. Ang ebidensya ng kanilang pagkakasala, anak. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, ngunit may halong determinasyon. Ngunit, bago pa man nila masuri ang laman ng memory card, ang liwanag mula sa bintana ay tila may dumaang anino. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa kanilang pader. Hindi ito ang sasakyan ng mga magnanakaw kanina. Ito ay isang mamahaling itim na SUV, ang sasakyang madalas gamitin ni Miranda. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang figura na may hawak na megaphone. Elena! Alam kong yan ka! Ang boses ni Miranda ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, puno ng awtoridad at pananakot. Ibigay mo sa akin ang baul o sisiguraduhin kong ang anak mo ang mabulok sa kulungan dahil sa pananakit sa mga tauhan ko kanina. Napatingin si Elena kay Marco pagkatapos ay sa memory card sa kanyang kamay. Ang nakaraan ay tapos na, ngunit ang labanan para sa kanilang kinabukasan ay nagsisimula pa lamang. Hindi ka asawa, Miranda. Isa ka lang linta na nagpanggap na reyna sa buhay ng kuya ko. Pero ang totoo, matagal ka na niyang binura sa kanyang mundo. Ang himagasalitang yun ay lumabas sa bibig ni Elena habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang dokumentong nakuha niya mula sa loob ng lihim na lalagyan sa likod ng lumang litrato. Sa gitna ng dilim ng kanilang maliit na silid, ang puting papel na hawak niya ay tila naglalabas ng sariling liwanag.
Ito ay isang foreign divorce decree, isang legal na dokumento mula sa korte ng ibang bansa na nagpapatunay na ang kasal ni na Leandro at Miranda ay formal nang winakasan 5 taon na ang nakalilipas. Napasinghap si Attorney Javier habang binabasa ang mga nakasulat sa dokumento sa tulong ng liwanag mula sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gulat. Elena, hindi lang ito basta papel. Ito ang katibayan na walang karapatan si Miranda sa kahit anong pag-aari ni Leandro. Matagal na siyang pinalaya ng kuya mo sa legal na paraan, ngunit itinago niya ito sa publiko upang patuloy na makapagmataas at maglustay ng yaman. Sa labas, ang tunog ng sirena ng sasakyan at ang nagmamalaking boses ni Miranda sa megaphone ay patuloy na nambubulabog sa buong komunidad. Ang bawat salita ni Miranda ay puno ng paghahamak. Tinatawag silang mga magnanakaw at hampas lupa sa harap ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit sa loob ng barong-barong, ang takot ni Elena ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na tapang. Ma, ibigay na natin ito sa pulis! Udyok ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ito ang magpapalaya sa atin, ngunit umiling si Elena. Alam niyang si Miranda ay may koneksyon sa mga nasa kapangyarihan. Kung ilalabas nila ito ngayon nang walang tamang paghahanda, maaaring mawala ang dokumentong ito o piliting palabasin na peke. Maingat niyang itinago ang memory card at ang dokumento sa loob ng kanyang medyas bago niya kinuha ang lumang baul na lata at nilagyan ito ng mga walang kwentang papel mula sa lumang dyaryo. Javier, itago mo ang orihinal na dokumento. Marco, sumunod ka lang sa akin. Utos ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto. Ang liwanag ng mga headlight mula sa mamahaling sasakyan ni Miranda ay tumama sa kanyang mukha, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. Nakatayo doon si Miranda, suot ang isang itim na coat na tila baluti ng isang kontrabida, habang sa likuran niya ay ang 2 pulis na halatang binayaran upang manakot. Finally, lumabas din ang daga sa butas niya, panguuyam ni Miranda. Ibinaba niya ang megaphone at lumapit kay Elena. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay tila isang insulto sa paligid. Ibigay mo na sa akin ang baul na yan, Elena, at baka sakaling maawa ako at hindi ko na ituloy ang demanda laban sa anak mo. Tumingin si Elena sa kanyang paligid. Ang mga tao sa tondo ay nakasilip sa kanilang mga bintana, tahimik na nanonood sa dramang nagaganap. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang lamig ng gabi ay mas lalong tumitindi. Ito ba ang pakay mo, Miranda? Itinaas ni Elena ang baul na lata. Ang baul na punong-puno ng mga liham ni Leandro, ang baul na naglalaman ng lahat ng sakit na idinulot mo sa kanya. Wala akong pakialam sa mga walang kwentang sulat na yan. Sigaw ni Miranda, ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. Ibigay mo yan sa akin ngayon din. Lumapit si Elena at iniabot ang baul. Sa sandaling mahawakan ito ni Miranda, mabilis itong hinablot ng babae at binuksan sa harap ng lahat. Ang mga piraso ng lumang dyaryo ay nagliparan sa hangin, tila mga puting ibon na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Miranda. Ang kanyang muka ay naging kasing putla ng papel na kanyang hawak. Ano ito? Nasaan ang mga dokumento? Nasaan ang mga ebidensya na itinago ni Leandro? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang katotohanan ay hindi nakatago sa isang latang kinakalawang, Miranda. Ang katotohanan ay nasa puso ng mga taong tunay na nagmamahal kay Leandro. At hinding-hindi mo yon makukuha kahit ubusin mo pa ang lahat ng pera mo. Dunay tuluyang nawala ang kontrol ni Miranda. Sinunggaban niya si Elena sa buhok at itinulak ito sa putikan. Huwag mo akong susubukan, Elena. Sisiguraduhin kong bawat gabi mo sa lugar na ito ay magiging isang bangunggot. Hindi mo kilala ang kinalaban mo. Ngunit habang nakadapa si Elena sa putik, naramdaman niya ang matigas na memory card sa kanyang binti. Mingala siya at nakita ang isang pamilyar na anino
Sa di kalayuan, ang lalaking may hawak ng gintong pluma noong nakaraang gabi, nakasandal sa isang poste at pinagmamasdan ng lahat ng may malamig na ngiti. Sino ang lalaking ito na tila naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumalakay? At bakit sa kabila ng lahat ng galit ni Miranda, tila may isang lihim pa siyang kinatatakutan na higit pa sa pagkawala ng kanyang yaman? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang countdown para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula at si Elena, sa kabila ng putik sa kanyang mukha, ay handa nang bumangon para sa huling hantungan ng hustisya. Huwag kang umupo sa harapan, Elena. Ang lugar para sa mga katulong at hampas lupa ay doon sa dulo, malapit sa pintuan, kung saan hindi kayo nakakasira ng tanawin. Ang tinig ni Miranda ay bumulong sa loob ng tahimik na simbahan, mas malamig pa sa marmol na sahig na tinatapakan ni Elena. Ito ang ikasyam na gabi ng pagsisiyam para kay Leandro, ang huling gabi ng pag-aalay ng dasal para sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng altar, napapalibutan ng puting mga bulaklak ng sampagita at naglalakihang kandila. Ang larawan ni Leandro ay tila nakatingin sa kanila ng may lungkot. Mayos na nakasuot ng itim na belo si Miranda. Hawak ang isang mamahaling rosaryo na gawa sa kristal sa harap ng mga kamag-anak at mga bigating kasosyo sa negosyo ni Leandro. Siya ang larawan ng isang nagdadalamhating byuda. Ang bawat hikbi niya ay tila pinag-isipan. Ang bawat pahid ng panyo sa kanyang mata ay saktong-sakto sa ritmo ng dasal. Ngunit para kay Elena, ang bawat kilos na yon ay isang insulto sa kabanalan ng lugar at sa alaala ng kanyang kapatid. Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa harapan, hindi pinapansin ang mga bulungan ng mga marites sa paligid. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na blusa na kupas na ang kulay, malayo sa karangyaan ng mga nakaupo sa unang hanay. Ngunit ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa sahig. Ang putik mula sa tondo ay tila nahugasan na ng kanyang determinasyon. Iniwan ang isang babaeng handang sumabak sa apoy. Nang makarating siya sa tapat ni Miranda, tumigil ang dasal ng ilang matatanda. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sabi ko, doon ka sa likod. Uulitin sana ni Miranda ang kanyang utos nang hawakan ni Elena ang kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak ni Elena ay sapat na upang mapangiwi ang babae, ngunit hindi sapat upang makalikha ng eksena sa harap ng altar. Ang kapatid ko ay hindi namatay para maging dekorasyon sa iyong pag-arte, Miranda. Mahina, ngunit mariin ang boses ni Elena. Nandito ako, hindi bilang bisita, kundi bilang ang tanging pamilya na tunay na nagmahal sa kanya. Bitawan mo ako. Pabulong na bulyaw ni Miranda, pilit na kumakawala, habang pilit ding pinapanatili ang kanyang disente na hitsura sa harap ng mga tao. Wala kang karapatan dito. You're just a poor, bitter sister na gustong manghingi ng limos. Lumapit palalo si Elena hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga ni Miranda. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason sa kanyang pangamoy. Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ng kanyang hipag, mga matang puno ng katusuhan, ngunit ngayon ay may bakas ng kaba. Alam ko ang tungkol sa Hong Kong, Miranda, bulong ni Elena. Biglang nanigas si Miranda. Ang pekeng luha sa kanyang pisnggi ay tila natuyo sa isang iglap. Ang kanyang hawak na rosaryo ay bahagyang nanginig. Lumikha ng isang mahinang tunog ng mga kristal na nagkikiskisan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Miranda. Ngunit ang kanyang boses ay naging paos at manipis. Ang account sa Hong Kong na nasa ilalim ng pangalan mo at ni Attorney Valeriano. Pagpapatuloy ni Elena, bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng kutsilyo. Ang perang ninakaw ninyo mula sa mga kliyente ni Leandro habang siya ay nakahiga sa banig ng karamdaman. At higit sa lahat, alam ko kung nasaan ka noong gabing binitawan ni Leandro ang kanyang huling hininga. Hindi ka nasa isang business meeting, Miranda. Nasa isang hotel ka, kapiling ang lalaking kasabwat mo sa pagtataksil.
Ang mukha ni Miranda ay naging kasing puti ng mga bulaklak sa altar. Ang kanyang labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Sa paligid nila, ang mga tao ay nagsisimula nang magtaka kung bakit tumagal ang kanilang bulungan. Isang matandang kamag-anak ang tumayo upang mamagitan, ngunit itinaas ni Elena ang kanyang kamay bilang hudyat na tapos na siya. Ito ang huling gabi ng dasal, Miranda, sabi ni Elena. Tumalikod siya upang harapin ang larawan ni Leandro. Magdasal ka ng maigi, dahil bukas, hindi na dasal ang kakaharapin mo. Simula na ng pagbabayad ng utang. Habang naglalakad si Elena palabas ng simbahan, naramdaman niya ang lahat ng mata na nakatitig sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya sa tili na sahig ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang anino ang humarang sa kanya sa may pinto. Ang lalaking may gintong pluma. Nakatayo ito doon. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na coat. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng dilim ng simbahan. Hindi ito si Attorney Javier. Mas bata ito, mas matalim ang tingin, at may aura ng panganib na tila hindi kabilang sa mundong ito. Masyadong maaga para ilabas ang lahat ng alas mo, Elena, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, parang musikang nakakakilabot ngunit nakakaakit. Sino ka ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Isang kaibigan o marahil ay isang kaaway. Depende sa kung paano mo gagamitin ang susi na iniwan ni Leandro. Sagot ng lalaki. Inabot niya ang isang maliit na sobre kay Elena. Huwag kang babalik sa inuupahan mo ngayong gabi. Alam na ni Miranda kung nasaan kayo. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, sumunod ka sa akin. Isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng simbahan. Maraming kalalakihan ang bumaba mula sa mga itim na van. Mabilis na pinaliligiran ang gusali. Sino ang lalaking ito? At sapat ba ang tiwala ni Elena para ibigay ang kanyang buhay at ang buhay ni Marco sa isang estrangherong tila mas marami pang alam kaysa sa kanya? Ang pagtitiwala ay isang marupok na salamin. Kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalim na sandata na kayang sumugat sa pusong nagmamahal. Ang kaisipang ito ang tanging humahawak sa naguguluhang isipan ni Elena habang mabilis siyang hinihila ng lalaking may gintong pluma patungo sa madilim na pasilyo sa likuran ng simbahan. Sa labas, ang mga anino ng mga kalalakihang bumaba mula sa mga itim na van ay tila mga gutom na lobong naghahanap ng biktima. Ang bawat hakbang nila sa lumang semento ay tila isang babala na ang kamatayan ay nakabuntot sa kanilang likuran. Sumakay na kayo! Utos ng lalaki nang makarating sila sa isang luma, ngunit matatag na sasakyang nakaparada sa masukal na bahagi ng bakuran. Ma, sino siya? Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kahit kanino. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan habang mahigpit na hawak ang braso ng ina. Wala na tayong ibang pagpipilian, Marco, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga gwardyang papalapit na sa kinaroroonan nila. Kung mananatili tayo rito, hinding-hindi na tayo makakalabas ng buhay. Nang makaalis ang sasakyan, dinala sila ng lalaki sa isang tagong bodega sa gilid ng ilog Pasig. Ang amoy ng kalawang at alat ng tubig ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, na pabalit-balik ang ayos ng liwanag. Sa wakas ay humarap sa kanila ang lalaki. Inilapag niya ang gintong pluma sa ibabaw ng isang lamesang gawa sa bakal. Ako si Gabriel, panimula niya. Ang kanyang tinig ay may lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. Ako ang lihim na imbestigador ni Leandro. Sa loob ng 5 taon, ako ang nagbantay sa bawat galaw ni Miranda, habang si Leandro ay pilit na itinatago ang katotohanan sa inyo para sa inyong kaligtasan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ibig mong sabihin, alam ni Leandro ang lahat? Alam niyang tatraydurin siya ng sarili niyang asawa?
Hindi lang trader si Miranda, Elena. Sagot ni Gabriel habang naglalatag ng mga larawan sa lamesa. Siya ay isang kasangkapan. Ang lalaking kasama niya sa Hong Kong. Ang lalaking nagpapakita sa mga anino. Siya si Don Victor, ang pinakamahigpit na kalaban ni Leandro sa mundo ng batas at negosyo. Sa magalarawan, malinaw na makikita si Miranda na nakikipagpalitan ng mga dokumento sa isang matandang lalaking may hitsurang, kagalang-galang, ngunit may mga matang tila ahas. Sila ang mga arkitekto ng pagbagsak ni Leandro. Ang plano nila ay hindi lamang kunin ang yaman, kundi tuluyang sirain ang dangal ng pamilya ni na Elena upang walang sino man ang makapagmana ng kumpanya. Habang nakikinig, ang galit sa puso ni Marco ay tila isang apoy na binuhusan ng gasolina. Hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang tito, ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ay pinagtulungan ng mga taong ito habang dahan-dahang namamatay sa sakit. Kailangan nating malaman kung ano ang susunod nilang hakbang, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Masyadong mapanganib, anak. Pigil ni Elena. Hayaan nating ang batas ang gumawa ng paraan. Ang batas? Ma, ang batas ay nasa ilalim ng bulsa ni Don Victor. Bulyaw ni Marco bago ito mabilis na tumakbo palabas ng bodega nang hindi namamalayan ni Elena. Sinubukan siyang habulin ni Gabriel, ngunit huli na ang lahat. Alam ni Marco kung saan madalas magpulong ang mga ito, sa isang eksklusibong club sa Makati kung saan si Miranda ay madalas mag-host ng mga party. Makalipas ang isang oras, sa gitna ng marangyang liwanag at tunog ng mamahaling baso na nagkakatamaan sa loob ng club, nakasilip si Marco sa likod ng isang makapal na kurtina. Doon, sa isang pribadong silid, nakita niya si Miranda na nakaupo sa tabi ni Don Victor. Ang babae ay tila isang bata na nagmamalaki sa kanyang bagong laruan habang hawak ang mga titulo ng lupa na pag-aari ni Leandro. Konting tis na lang, Victor, sabi ni Miranda. Ang kanyang tawa ay masangsang pa sa alak na kanyang iniinom. Kapag nakuha ko na ang huling piraso ng ebidensya mula sa Elena na yon, akin na ang buong kumpanya. At ang mga hampas lupang iyon, hahayaan ko silang mabulok sa kalsada. Hindi na nakapagpigil si Marco. Ang galit ay bumulag sa kanyang isipan. Sa kanyang pagnanais na makakuha ng video bilang ebidensya, hindi niya napansin ang isang gwardyang nakatayo sa kanyang likuran. Isang mabigat na kamay ang humawak sa kanyang balikat at bago pa man siya makasigaw, isang malamig na dulo ng baril ang naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Sino ang nagpadala sa iyo rito, bata? Ang boses ng gwardya ay puno ng panganib. Mula sa loob ng silid, tumingin si Miranda sa direksyon ng kurtina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang pamilyar na sapatos ni Marco na lumilitaw sa ilalim ng tela. Well, mukhang may naligaw na daga sa aking palasyo, sabi ni Miranda habang dahan-dahang tumatayo. Dalhin siya rito. Tingnan natin kung gaano katapang ang anak ni Elena kapag ang kanyang buhay na ang nakataya. Sa bodega, napaluhod si Elena sa sahig ng maramdaman ang isang matinding kaba na tila humahati sa kanyang puso. Ang memory card sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Gabriel, ang anak ko, hiyaw ni Elena na, nararamdaman ko, nasa panganib ang anak ko. Huwag mong dungisan ang pangalan ng tito ko ng marumi mong hininga, Miranda. Kahit patayin mo pa ako, hinding-hindi mo makukuha ang paggalang na kailanman ay hindi naging sayo. Ang boses ni Marco ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit habang siya ay nakagapos sa isang lumang selyadong upuan sa loob ng isang madilim na basement. Ang bawat hinga niya ay may kasamang lasa ng dugo mula sa kanyang pumutok na labi, bunga ng pagkakasuntok ng mga tauhan ni Miranda. Sa kanyang harap, ang babaeng itinuring niyang tiyahin ay nakatayo nang may kasamang mapanghamak na ngiti. Ang liwanag ng isang bumbilya sa itaas ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Ang tapang mo, bata. Namana mo yata sa pakikipaglaban ng nanay mo sa putikan. Pang-uyam ni Miranda
habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang mamahaling kwintas. Pero ang tapang ay walang halaga kung wala kang utak. Tingnan mo ang sarili mo, Marco. Isang maling galaw ko lang at ang pangarap mong maging abogado ay magiging abo kasama ng bangkay mo. Dahan-dahang lumapit si Miranda at hinawakan ng panga ni Marco. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit namatay ang tito mo? Dahil katulad mo, masyado siyang naniwala sa katarungan. Masyado siyang naniwala na ang kabutihan ay sapat na para manalo sa mundong ito. Pero tingnan mo kung nasaan siya ngayon. 6 na talampakan sa ilalim ng lupa, habang ako ay nagpapakasasa sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa loob-loob ni Marco, isang bagong klase ng determinasyon ang nagsimulang mabuo. Sa gitna ng sakit at panganib, naalala niya ang mga gabing nakikita niya ang kanyang tito na nag-aaral ng mga makakapal na libro ng batas. Naalala niya ang sinabi ni Leandro sa kanya. Ang tunay na abogado, Marco, ay hindi lamang marunong magsalita. Siya ay marunong maghintay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang hatol. Sa kabilang dako, sa loob ng tinitirhan ni na Gabriel, tila mababaliw na si Elena. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe ang dumating, isang larawan ni Marco na duguan at nakagapos. Gabriel, kailangan nating gawin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Hikbi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila dinudurog ang kanyang puso. Elena, huminahon ka. Ang malamig na boses ni Gabriel ay tila isang pader na humaharang sa kanyang panik. Iyan ang gusto ni Miranda, ang mawala ka sa wisyo. Kapag nagpadalos-dalos tayo, mas lalong mapapahamak si Marco. Kailangan nating gamitin ang huling alas na iniwan ni Leandro. Kinuha ni Gabriel ang isang lumang dokumento mula sa ilalim ng lamesa. Ito ang listahan ng lahat ng ari-arian na inilipat ni Miranda sa pangalan ni Don Victor. Pero may isang kulang, ang orihinal na titulo ng mansyon. Alam ni Leandro na susubukan nilang kunin ito, kaya gumawa siya ng isang legal na trap. Ang titulo ay hindi mapapasa kanila hanggat walang pirma mo bilang tagapagmana ng kanyang tunay na testamento. Sa basement, biglang bumukas ang mabigat na pinto at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Valeriano. May hawak siyang isang folder at isang panulat. Pirmahan mo ito, Marco. Utos ni Valeriano. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sabihin mo sa nanay mo na ibigay ang lahat ng dokumentong hawak niya at pakakawalan ka namin. Isang pirma lang para sa buhay mo at ng ina mo. Tumingin si Marco sa dokumento. Ito ay isang pag-amin na ang lahat ng ebidensyang hawak ni Elena ay peke at gawa-gawa lamang upang maperahan si Miranda. Kung pipirmahan niya ito, tuluyan ng malilinis ang pangalan ni Miranda at Don Victor at ang kanyang ina ay maaaring makulong sa salang perjury at extortion. Napangiti si Marco, isang matalim at madugong ngiti. Gusto ninyo ng pirma ko? Sige, inabot niya ang panulat, ngunit bago pa man ito dumikit sa papel, mabilis niyang itinusok ang dulo nito sa kamay ni Attorney Valeriano na nakapatong sa lamesa. Isang matinding sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa buong silid habang ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa mga puting dokument. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang dangal ng pamilya ko sa kalayaan na galing sa inyo. Sigaw ni Marco. Dahil sa galit, isang malakas na sampal mula sa isa sa mga gwardiya ang nagpabagsak sa kanya. Kasunod ang tunog ng isang baril na inikasa at itinutok sa kanyang noo. Tama na ang laro, bulyaw ni Miranda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumawag ka kay Elena Valeriano. Sabihin mo sa kanya, kung wala ang mga dokumento sa harap ng mansyon sa loob ng 1 oras, ang susunod na makikita niya ay ang malamig na bangkay ng kanyang anak. Habang ang orasan ay nagsisimulang tumakbo, si Elena ay nakatayo na sa harap ng salamin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang itim na belo na ginamit niya sa simbahan. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang martir na kapatid. Ito na ang muka ng isang ina
na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Handa na ako, Gabriel, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng bakal. Ipakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang pusong matagal nang inaapi. Elena, aking kapatid, kung pinapanood mo ito, marahil ay hindi ko na kayang haplusin ang iyong mga kamay o punasan ang iyong mga luha. Patawarin mo ako dahil sa gitna ng aking karangyaan, hinayaan ko ang aking sarili na maging bilanggo sa loob ng sarili kong tahanan. Ang boses ni Leandro sa video ay tila galing sa kabilang buhay, nanginginig at puno ng pait. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na screen ng laptop ni Gabriel. Nakatitig si Elena sa mukha ng kanyang kapatid. Ang mukha na dati ay puno ng sigla, ngunit sa video na ito ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas. Ang kanyang mga mata ay malalim ang lubog, at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang labi ay may kasamang mabigat na paghinga. Hindi mapigilan ni Elena ang mapahagulgol habang tinatakpan ng kanyang bibig ng kanyang mga palad. Gusto niyang pumasok sa loob ng screen. Gusto niyang yakapin ang kanyang kuya at sabihing narito na siya, na hindi na ito mag-iisa. Ngunit ang tanging magagawa niya ay makinig sa huling testamento ng isang pusong matagal nang nagdurusa sa katahimikan. Matagal ko nang alam ang tungkol kay Miranda at Don Victor. Pagpapatuloy ni Leandro sa video, nalaman ko ang kanilang plano na gamitin ang aking kumpanya para sa kanilang mga ilegal na gawain. Noong sinubukan ko silang harapin, dahan-dahan nilang nilason ang aking katawan, hindi ng gamot na nakamamatay sa isang iglap, kundi ng pagkakait ng aking mga pangunahing lunas. Pinanood nila akong manghina habang sila ay nagdiriwang sa aking harapan. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang mabigat na hampas sa dibdib ni Elena. Ang galit na kanyang nararamdaman ay mas matindi pa sa anumang bagyong naranasan niya. Paano nagagawang sikmurain ng isang asawa na panoorin ang kanyang kabiyak na dahan-dahang naglalaho para lamang sa pera? Sa video, itinaas ni Leandro ang isang lumang larawan nilang magkapatid noong sila ay bata pa sa probinsya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Elena, ikaw ang aking lakas. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa inyo ni Marco. Sa likod ng ating lumang bahay sa probinsya, sa ilalim ng punong nara kung saan tayo laging naglalaro, doon ko ibinaon ang tunay na testamento ng pag-ibig, ang dokumentong magbabalik sa inyo ng lahat ng ninakaw nila. Biglang nagkaroon ng mga guhit ng liwanag at ingay sa screen. Tila ba may sumasabotahe sa file na pinapanood nila? Ang imahe ni Leandro ay naging malabo, at ang kanyang boses ay naging tila isang malayong bulong na nilalamon ng katahimikan. Gabriel, anong nangyayari? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Masyadong luma ang file, o baka sinadyang sirain ang bahaging ito bago pa man makuha ni Leandro. Sagot ni Gabriel habang mabilis na pinipindot ang mga keyboard. Lumilikha ng isang mabilis na ritmo ng mga tunog ng pagpindot sa gitna ng katahimikan. Ngunit, bago pa man tuluyang maglaho ang video, isang huling imahe ang lumitaw. Hindi na ito si Leandro, ito ay isang dokumentong mabilis na dumaan sa screen. Isang kontrata na may lagda ni Miranda at Don Victor. At ang petsa ng kontrata ay ang mismong gabi kung kailan isinugod si Leandro sa ospital. Ang nakasulat sa kontrata ay ang paglipat ng lahat ng share ni Leandro kay Don Victor bilang kapalit ng katahimikan. Yan ang kailangan natin, bulong ni Gabriel. Iyan ang patunay na pinlano nila ang lahat bago pa man mamatay si Leandro. Hindi lang ito usapin ng mana, Elena. Ito ay kaso ng murder by neglect at conspiracy. Isang matunog na pagtunog ng cellphone ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Ang screen ng phone ni Elena ay nagliwanag, nagpapakita ng isang timer na mabilis na bumababa. 10 minuto na lamang ang natitira. Elena, boses ni Miranda sa kabilang linya ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Nasaan ka na? Ang anak mo ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya.
isang maling galaw mo lang, at sisiguraduhin kong ang unang testamento na mababasa mo bukas ay ang ulat ng autopsy ng iyong kaisa-isang anak. Tumingin si Elena kay Gabriel pagkatapos sa isang memory card na hawak niya. Ang katotohanan ay nasa kanyang kamay, ngunit ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng dyablo. Pupunta ako sa mansion, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot, kundi isang klase ng lamig na tila yelo. Doon tayo magtatapos, Miranda. Sa lugar kung saan mo inakalang ikaw ang reyna, doon mo makikita ang iyong pagbagsak. Habang naglalakad palabas ng bodega, isang huling mensahe sa memory card ang napansin ni Gabriel, isang audio file na may pamagat na, para kay Marco. Binuksan ito ni Gabriel at ang boses ni Leandro ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang pamilyar na tunog sa background. Ang tunog ng isang relo na tumitibok ng mabilis at isang kakaibang pag-uusap ng dalawang tao na tila hindi alam na sila ay naire-record. Victor, kailan ba matatapos ang paghihirap ng taong ito? Masyadong matagal ang epekto ng gamot na ibinibigay mo. Ang boses ay malinaw na kay Miranda. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi lang ebidensya ng pagnanakaw ang hawak niya. Hawak niya ang mismong pag-amin ng krimen na wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking may gintong pluma. Si Gabriel? Ngunit teka, nakatayo si Gabriel sa tabi ni Elena. Sino ang lalaking kahawig ni Gabriel na kasalukuyang nakaturo ang baril sa kanila? Ang katarungan sa bansang ito ay parang isang mamahaling alahas, isang bagay na tanging ang mga mayayaman lamang ang may karapatang magsuot, habang ang mga katulad mo, Elena, ay hanggang tingin na lamang sa labas ng salamin. Ang bulong na yon ni Miranda, sa loob ng malamig na silid ng hukuman, ay tila isang dila ng apoy na dumaan sa pandinig ni Elena. Nakaupo sila sa loob ng Courtroom 102, kung saan ang bawat ingay ng bentilador sa itaas at ang mahinang pagbuklat ng mga papeles ay tila mga hudyat ng isang papalapit na hatol. Maayos na nakasuot si Miranda ng isang tila banal na puting bestida, malayo sa itim na damit na isinuot niya sa libing, na tila ba nais niyang ipakita sa hukom na siya ay isang inosenteng biktima ng pang-aapi ng pamilya ng kanyang asawa. Sa kabilang panig, si Elena ay nakaupo sa tabi ni Attorney Javier. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto dahil sa puyat at kaba, hindi para sa kayamanan, kundi para kay Marco na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nasisilayan mula noong gabing iyon sa bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang panalangin na sana ay ligtas ang kanyang anak, na sana ay hindi pa huli ang lahat. Tumayo si Attorney Valeriano, ang abogado ni Miranda, at hinarap ang kagalang-galang na hukom. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng katusuhan, tila isang dalubhasang manghahabi na pilit binabago ang kulay ng katotohanan. Your Honor, simula ni Valeriano, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may pekeng awtoridad. Ang aking kliyente, si Gina Gay Miranda Salvador, ay biktima rito. Siya ang legal na asawa ni Attorney Leandro Salvador. Ngunit sa kabila ng kanyang pangungulila, ang kapatid ng kanyang asawa na si Elena ay pilit na nanggugulo, gumagawa ng mga pekeng dokumento at nagbabantang sisirain ang reputasyon ng namayapa para lamang sa pera. Ang testamento na ipinapakita nila ay isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang tumayo at isigaw ang lahat ng alam niya, ang tungkol sa Hong Kong, ang tungkol sa lason, ang tungkol sa pagtataksil. Ngunit ang mahigpit na hawak ni Javier sa kanyang braso ang nagpaalala sa kanya na sa loob ng silid na ito, ang emosyon ay walang puwang kung walang ebidensya. Tumayo si Miranda upang magtestigo. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa witness stand ay tila isang dula.
Nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig. Saktong-sakto ang pagbagsak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ang gusto ko lang po ay katahimikan para sa aking asawa. Hikbi ni Miranda. Hawak ang isang puting panyo. Mahal na mahal ko si Leandro. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Pero simula nang mamatay siya, hindi na ako tinigilan ni Elena. Sinubukan ko silang tulungan, binigyan ko sila ng pera, pero hindi sapat sa kanila ang kabutihan ko. Gusto nilang kunin pati ang bahay na pundasyon ng aming pagsasama. Ay isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Miranda habang nakatingin ng bahagya kay Elena. Alam niyang, sa mga oras na yun, ang mga tao sa loob ng courtroom ay nagsisimula ng maniwala sa kanyang drama. Ang kanyang kilig at awa ay tila isang mabisang lason na lumalason sa isipan ng mga nakikinig. Para patunayan na ang aking kliyente ay nagsasabi ng totoo, patuloy ni Valeriano, nais naming tawagin ang isang tao na matagal nang naninilbihan sa pamilya Salvador, isang tao na nakakita sa lahat ng pangyayari sa loob ng mansyon. Bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok si Nanay Rosa. Ang matanda ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang lumang pitaka. Nang magtama ang paningin nila ni Elena, mabilis na nag-iwas ng tingin ng matanda. Nanay Rosa, tawag ni Elena sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nanay Rosa, sabihin ninyo ang totoo. Kayo ang nakakaalam kung paano nila pinahirapan si Kuya. Pinaupo si Nanay Rosa sa harap. Pinanumpa siya sa ilalim ng batas. Nanay Rosa, panimula ni Valeriano, totoo ba na si Elena ay laging humihingi ng pera kay Attorney Leandro noong ito ay nabubuhay pa? At totoo ba na si Miranda ang nag-aalaga sa kanyang asawa hanggang sa huling sandali nito? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tunog lamang ng ulan sa labas at ang mabigat na paghinga ni Nanay Rosa ang naririnig sa buong silid. Tumingin ang matanda kay Miranda na sa mga oras na iyon ay dahan-dahang hinahawakan ng kanyang cellphone, isang hudyat na tanging si Nanay Rosa lamang ang nakakaalam ng kahulugan. O opo, ang boses ni Nanay Rosa ay halos pabulong, ngunit tila isang pagsabog ito sa pandinig ni Elena. Laging pera ang habol ni Elena at si Ma'am Miranda. Siya po ang tanging nagmalasakit kay Sir Leandro. Si Elena po ang nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento sa kwarto ni Sir noong gabi ng libing. Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Ang pakiramdam ng isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan ay hindi maikukumpara sa hapdi ng pagkakalit sa kanya ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Bakit? Bakit nagagawa ni Nanay Rosa na magsinungaling sa harap ng Diyos at ng batas? Yan po ang katotohanan, Your Honor. Pagtatapos ni Valeriano nang may matagumpay na ngiti. Ang mga dokumentong hawak ni Elena ay walang saysay dahil nakuha ito sa paraang iligal at puno ng pandaraya, habang ang hukom ay nagsisimulang magsalita para sa susunod na hakbang. Isang mahinang kalabog mula sa likuran ng courtroom ang narinig. Isang gwardiya ang pumasok at may ibinigay na maliit na papel kay Miranda. Nang mabasa ito ni Miranda, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Elena at bumulong ng walang tunog. Wala na ang anak mo. Ang paningin ni Elena ay nagsimulang magdilim. Ang boses ng hukom ay naging tila isang malayong echo na hindi niya na maintindihan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang pilit na bumabangon. Paano mo lalabanan ang isang kaaway na kayang bilhin pati ang kaluluwa ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Hindi ko akalain na ang kamay na nagpakain sa akin noong bata pa ako ay ang kamay din na sasakal sa aking huling pag-asa. Ang bulong na yon ni Elena ay tila isang hangin na naglalaho sa mahabang pasilyo ng korte matapos ang mapait na sesyon. Nanlalabo ang kanyang paningin habang pinagmamasdan ang papalayong figura ni Nanay Rosa. Ang matanda na itinuring niyang pangalawang ina at saksi sa lahat ng hirap nila ni Leandro ay nagawa siyang ituring na kaaway
sa harap ng batas. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang dagan sa dibdib ni Elena, mas mabigat pa sa anumang parusang legal na maaaring ibigay sa kanya. Hindi hinayaan ni Elena na matapos ang araw nang hindi nakukuha ang sagot. Sinundan niya si Nanay Rosa hanggang sa madilim at liblib na bahagi ng paradahan, malayo sa mga kamera at mga usisero. Doon, sa ilalim ng isang pumaputok-putok na ilaw ng poste, hinarap niya ang matanda. Nanay Rosa, sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Bakit? Bakit ninyo nagawa iyon? Alam ninyong mamatay ang kuya ko sa sama ng loob. Kung makikita niya ang ginawa ninyo ngayon, napahinto ang matanda. Ang kanyang balikat ay tila bumigay sa bigat ng isang lihim. Nang dahan-dahan siyang humarap, nakita ni Elena ang isang mukhang hindi galit, kundi isang mukhang punong-puno ng takot at pagsisisi. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay basang-basa ng luha at ang kanyang mga labi ay nanginginig na tila may gustong sabihin ngunit natatakot. Elena, patawarin mo ako. Hikbi ng matanda habang pilit na tinatakpan ng kanyang bibig upang hindi ko mawala ang isang malakas na hagulgol. Wala akong choice. Kung hindi ko sasabihin ang gusto ni Miranda, hindi ko na muling makikita ang anak ko. Nanigas si Elena. Si Lita? Anong nangyari kay Lita? Kinuha nila siya, Elena. Ang boses ni Nanay Rosa ay naging isang desperadong bulong. Isang gabi matapos silibing si Leandro, may mga lalaking dumating sa bahay namin. Sinabi ni Miranda na kung hindi ako susunod sa kanya, ipapadala niya ang anak ko sa kung saan hindi ko na siya mahahanap. Elena, isa lang ang anak ko. Hindi ko kayang mawala siya. Doon ay tuluyang gumuho ang galit ni Elena. Napalitan ito ng isang matinding habag. Ang tuso ni Miranda ay walang hangganan. Hindi lang pera ang ninanakaw nito, kundi pati ang kaluluwa ng mga inosenteng tao. Ginagamit nito ang pinakasagradong bahagi ng pagkatao, ang pagmamahal sa anak, upang maghasik ng kasamaan. Nasaan si Lita, Nanay Rosa? Tanong ni Elena habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Sabihin ninyo sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Inabot ni Nanay Rosa ang isang maliit at gusot na papel. Narinig ko ang usapan ng mga tauhan niya, isang lumang bodega sa gilid ng pyersa na butas. Doon nila itinago ang anak ko. Pero mag-iingat ka, Elena. Marami silang armas. Huwag kang pumunta ng mag-isa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Alam niyang habang tumatakbo ang oras, mas lalong nalalagay sa panganib ang buhay ni Lita at ang pag-asang maituwid ang katotohanan sa korte. Tinawagan niya si Gabriel at sa gitna ng kadiliman ng gabi, mabilis silang nagtungo sa lokasyong ibinigay ni Nanay Rosa. Ang bodega ay tila isang higanteng anino sa gitna ng maalat na hangin at tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas. Sa loob, naririnig ni Elena ang mahinang iyak ng isang babae, isang iyak na puno ng takot at pagod. Dito ka lang, Elena, bulong ni Gabriel habang inihahanda ang kanyang sarili. Masyadong mapanganib sa loob. Hindi, maring sagot ni Elena. Anak ang kinuha nila, Gabriel. Isang ina lang ang nakakaalam kung paano pakalmahin ang takot ng isang anak. Kailangan ko itong gawin para kay Nanay Rosa at para na rin sa katarungang pilit nilang itinatago. Dahan-dahang pumasok si Elena sa isang maliit na siwang sa likuran ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa kalawanging sahig ay tila isang panalangin na huwag siyang makalikha ng ingay. Sa gitna ng bodega, nakita niya si Lita, nakagapos at may busal sa bibig. Sa di kalayuan, 2 tauhan ni Miranda ang naglalaro ng baraha. Ang kanilang mga baril ay nakapatong sa ibabaw ng isang bariles. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon ang mga bantay, mabilis na lumapit si Elena kay Lita. Mainggat niyang tinanggal ang busal nito at hudyat na huwag mag-ingay. Gamit ang isang maliit na kutsilyo na nakuha niya sa kusina, dahan-dahan niyang pinutol ang mga lubid. Halika na, Lita, bulong ni Elena
Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Ngunit bago pa man sila makarating sa pinto, ang isang lumang lata sa sahig ay natabig ni Lita. Ang tunog ng pagbagsak ng lata sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na bodega, tila isang hudyat ng kamatayan. Sino yan? Sigaw ng isa sa mga bantay. Mabilis na kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga baril. Huwag kayong kikilos! Hinila ni Elena si Lita sa likod ng isang malaking kahon. Ang bawat hinga nila ay tila isang mabigat na dagan. Sa kabilang dako, pumasok na rin si Gabriel upang magbigay ng distraksyon, ngunit ang mga tauhan ni Miranda ay mas marami kaysa sa inaasahan nila. Ilabas ninyo ang babaeng yan, bulyaw ng isa pang bantay, habang dahan-dahang lumalapit sa pinagtataguan ni na Elena. Sa gitna and detention, isang matinding liwanag mula sa labas ang tumama sa loob ng bodega. Ang ug-en ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Nagulantang ang mga bantay at sa pagkakataong yon, sinubukan ni na Elena at Lita na tumakbo patungo sa labasan. Ngunit bago sila makalabas, isang matalim at nakabibinging tunog ng putok ng baril ang bumasag sa hangin. Naramdaman ni Elena ang isang biglaang paghinto sa kanyang paligid. Ang mundo ay tila bumagal. Tumingin siya kay Lita, na ligtas na nakayakap sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tiningnan ang sarili niyang balikat, kung saan ang isang mapulang marka ay nagsisimulang kumalat sa kanyang damit. Hindi niya naramdaman ang sakit sa simula, kundi isang matinding antok na tila humihila sa kanya pababa. Ang huling nakita niya ay ang pagpasok ni Gabriel at ang pagbagsak ng isa sa mga bantay, bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semet. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, Elena. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Hindi ka pwedeng bumitaw dahil marami pa tayong paniningilin sa mundong ito. Ang tinig ni Gabriel ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang tunnel, malabo at tila lumulutang sa gitna ng malamig na hangin. Sa loob ng sasakyang mabilis na humaharurot sa gitna ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Elena at ang mahinang iyak ni Lita sa gilid. Ang balikat ni Elena ay tila nasusunog, isang matinding hapdi na unti-unting kumakalat sa kanyang buong katawan. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang kaisipang, paano kung hindi na niya muling makita ang kanyang anak? Ang bawat lubak na nadadaanan ng sasakyan ay tila isang saksak sa kanyang malay. Sa kanyang paningin, mga ilaw ng kalsada ay nagiging mahahabang guhit ng puti at dilaw, tila mga bituing bumabagsak sa lupa. Ngunit sa gitna ng dilim at sakit, nararamdaman pa rin ni Elena ang kamay ni Lita na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang buhay na nailigtas, isang maliit na tagumpay sa gitna ng malaking pagkatalo. Dinala nila si Elena sa isang tago at maliit na klinika na pag-aari ng isang kaibigan ni Gabriel. Doon, sa ilalim ng maputing ilaw ng operating table, dahan-dahang tinanggal ang bala sa kanyang balikat. Ang bawat kilos ng doktor ay tila isang dahan-dahang paghatak sa kanya pabalik sa realidad. Nang magising si Elena makalipas ang ilang oras, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Nanay Rosa na nakaluhod sa gilid ng kanyang kama, basang-basa ang mukha ng luha at puno ng pagsisisi. Elena, anak, patawarin mo ako. Ang boses ng matanda ay puno ng pait. Iniligtas mo ang anak ko sa ng lahat ng kasamaang ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko titingnan ang mukha mo nang hindi nahihiya. Hinawakan ni Elena ang kamay ng matanda sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Nanay Rosa, wala na po iyon. Ang mahalaga ay ligtas na si Lita. Alam kong ginawa ninyo lang iyon dahil mahal ninyo ang inyong anak. At bilang isang ina, naiintindihan ko kayo. Ang kapatawarang yon ay tila isang malakas na hampas sa puso ni Nanay Rosa. Doon niya napatunayan ang kabutihan ni Elena ay hindi isang kahinaan, kundi isang klase ng lakas na hindi makukuha ni Miranda sa pamamagitan ng pera. Sa sandaling iyon, ang takot ni Nanay Rosa
ay naglaho, napalitan ng isang nagbabagang determinasyon na ituwid ang lahat ng kanyang pagkakamali. Samantala, sa loob ng mansyon, tila isang liyab ng apoy ang galit ni Miranda. Ang balitang nakatakas si Lita at sugatan si Elena ay hindi naging sapat upang pakalmahin ang kanyang nagngangalit na dibdib. Alam niyang kapag nakabalik si Nanay Rosa sa korte at binawi ang kanyang testimonya, ang lahat ng kanyang binuong kasinungalingan ay guguho na parang mga baraha. Valeriano, siguraduhin mong hindi makakarating ang matandang yan sa susunod na hearing. Sigaw ni Miranda habang ibinabato ang kanyang baso ng alak sa pader. Lumikha ito ng isang matunog na pagkadurog ng bubog sa sahig. At ang Elena na yan, kung hindi siya namatay sa bala, sisiguraduhin kong mamatay siya sa kahihiyan. Ngunit habang nagpaplano si Miranda ng kanyang susunod na hakbang, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang lalaking may gintong pluma ay muling nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa mga anino, isang liham ang iniwan sa pintuan ng mansyon. Isang liham na may tatak ng mismong law firm ni Leandro. Nang buksan ito ni Miranda, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa kaso sa korte. Ito ay isang notice of foreclosure sa lahat ng ari-ariang kanyang inilipat sa pangalan ni Don Victor. Nakasaadi doon na ang mga dokumentong ginamit niya ay illegal dahil sa isang lihim na trust agreement na ginawa ni Leandro 10 taon na ang nakalilipas. Isang dokumentong nagsasaad na ang lahat ng kanyang yaman ay automatikong mapupunta sa isang charitable foundation sa oras na mapatunayang ang kanyang asawa ay nagtaksil sa kanilang kasal. Impossible! Bulalas ni Miranda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Paano niya nalaman? Paano niya ito napaghandaan? Sa klinika, dahan-dahang bumangon si Elena sa tulong ni Gabriel. Ang kanyang muka ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong pag-asa. Inabot sa kanya ni Gabriel ang isang lumang recorder na nakuha ni Lita mula sa bodega ng mga tauhan ni Miranda. Ano ito, Gabriel? Tanong ni Elena. Ang huling alas, Elena, sagot ni Gabriel. Nakuha ito ni Lita habang siya ay nakagapos. Narinig niya ang pag-uusap ni na Miranda at Don Victor tungkol sa kung paano nila dahan-dahang pinahina si Leandro. Lahat ng ebidensya ng pagkalason at pagpapabaya nandito sa loob ng recorder na ito. Pinindot ni Elena ang play button. Ang boses ni Miranda, puno ng katusuhan at kawalang hiyaan, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat salita ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng sakit na naranasan ni Leandro. Ang pait na ni katotohanan ay tila isang gamot na nagbibigay ng lakas kay Elena upang muling tumayo. Bukas ang huling hearing, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. At bukas, pakikinggan ng buong mundo ang tunay na tinig ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng klinika. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniforme ng pulis, ngunit walang mga name tag, ang mabilis na pumasok sa gusali. Nandyan na sila, bulong ni Gabriel habang binubunot ang kanyang baril. Elena, tumakas ka na sa likod, kasama si Nanay Rosa at Lita. Ako na ang bahala rito. Hindi! Sagot ni Elena habang mahigpit na hawak ang recorder sa kanyang dibdib. Tapos na ang pagtatago, Gabriel. Kung kailangang dito matapos ang lahat, tatapusin natin ito ng may dangal. Habang ang mga yabag ng mga paa ay papalapit sa kanilang silid, isang matinding kaba ang bumalot sa paligid. Ang pintuan ay biglang bumukas ng may malakas na puwersa at doon, sa gitna ng usok at dilim, isang figura ang lumitaw. Hindi ito ang mga tauhan ni Miranda. Ito ay isang lalaking pamilyar na pamilyar kay Elena. Isang lalaking matagal na niyang inaakalang nawala na sa kanyang buhay. Marco? Bulalas ni Elena, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit ang Marco na nasa kanyang harap ay hindi na ang batang duguan at nakagapos. Siya ay nakasuot ng isang matikas na barong at sa kanyang likuran ay isang grupo ng mga tunay na operatiba
mula sa National Bureau of Investigation. Ma, nandito na ako, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng tatag. At dala ko ang utos para sa pag-aresto kay Miranda Salvador. Hindi sapat ang puting damit para itago ang itim mong budhi, Miranda. Ang katotohanan ay hindi parang mantsa na nakukuha sa isang labada. Ito ay parang apoy na kahit anong tago mo ay liliyab at liliyab pa rin. Ang mega salitang yon ay hindi binigkas ni Elena, kundi umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok sa courtroom 102 para sa huling pagdinig. Ang kanyang balikat ay may benda pa sa ilalim ng suot na itim na blazer at bawat hakbang ay nagdudulot ng bahagyang kirot, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa tabi niya, si Marco ay nakasuot ng barong. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Tila ba ang lahat ng pasakit na dinanas niya sa basement ay naging pataba sa kanyang paglaki bilang isang tunay na lalaki. Sa loob ng silid, nakaupo si Miranda sa gitna ng kanyang mga mamahaling abogado. Nang makita niya si Elena at Marco na pumasok, sandaling nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi makapaniwala na ang mag-inang inakala niyang durog na ay muling nakatayo nang mas matikas pa kaysa dati. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mga alahas. Your Honor, panimula ni Attorney Valeriano. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit naghahanap ng kakampi. Nais naming hilingin ang agarang pagbasura sa kasong ito. Ang aming panig ay nagpakita na ng sapat na ebidensya at testigo na nagpapatunay na ang lahat ng paratang ni Elena ay gawa-gawa lamang. Tumayo si Attorney Javier, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matandang babae ang lumapit mula sa likuran ng courtroom, si Nanay Rosa. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Tila ba may isang mabigat na pasanin na nawala sa kanyang likuran. Nais ko pong bawiin ang aking unang testimonya. Mahal na hukom, ang boses ni Nanay Rosa ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nagsinungaling po ako dahil binihag ni Miranda Salvador ang aking anak. Pinagbantaan niya ang aming buhay. Pero ngayon, malaya na kami at hindi ko nahahayaang mabaon ang katotohanan kasama ng aking konsensya. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng korte. Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom ay paulit-ulit na narinig upang maibalik ang kaayusan. Si Miranda ay napakapit sa gilid ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy. Kasalanan ito ng mga taong ito. Binayaran nila ang matandang iyan. Sigaw ni Miranda, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Your Honor, huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit, hindi doon nagtapos ang gabi ng paniningil. Tumayo si Marco at iniabot ang isang maliit na recorder kay Attorney Javier. Mahal na hukom, mayroon kaming huling ebidensya, sabi ni Javier. Isang audio recording na nagpapatunay ng sabwatan ni Miranda Salvador at Don Victor sa pagkalason at pagpapabaya kay Attorney Leandro Salvador. Nang pindutin ang play, ang buong courtroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang boses ni Miranda malinaw at puno ng puot ay narinig ng lahat. Masyadong matagal ang epekto ng gamot na ibinibigay mo, Victor. Gusto ko nang makuha ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera at kalayaan ni Miranda. Ang mga taong naroroon na dati ay humahanga sa kanyang pagdadalamhati ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Si Miranda ay unti-unting napaupo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan habang ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Hindi iyan totoo, hiyaw ni Miranda. Ngunit ang kanyang boses ay naging isang mahinang hikbi na lamang. Miranda Salvador, boses ng hukom ay malamig at puno ng awtoridad.
Base sa mga bagong ebidensyang ipirininta, iniutos ng korteng ito ang agarang pagkansela sa iyong karapatan sa lahat ng ari-arian ni Leandro Salvador. Bukod dito, ang NBI ay may warrant para sa iyong pag-aresto sa salang murder by neglect, conspiracy, at obstruction of justice. Sa gitna ng kaguluhan, habang nilalapitan ng mga pulis si Miranda para pusasan, lumapit si Elena sa kanyang dating hipag. Hindi niya ito tiningnan ng may galit, kundi ng may malalim na habag. Habag para sa isang taong naging bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Sabi ko sa iyo, Miranda, mahina ang boses ni Elena. Sapat na upang sila lamang ang makarinig. Ang mga bagay na kinuha mo sa paraang marumi ay laging may kasamang sumpa. Ngayon, ang sumpa na yon ang siyang magkukulong sa iyo sa dilim. Isang matinding hiyaw ng pagpukpok ng martilyo ang muling narinig na nagsisilbing huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagdurusa. Habang kinakaladkad si Miranda palabas ng korte, nakita ni Elena si Don Victor sa may pintuan na mabilis na tumalikod upang tumakas. Ngunit hinarang siya ni Gabriel at ng mga operatiba ng NBI. Nayakap ni Elena si Marco ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang tagumpay na binuo mula sa dugo at sakripisyo. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, napansin ni Elena ang isang pamilyar na anino sa labas ng bintana ng korte. Isang puting kalapati na dumapo sa pasamano, tila ba nagbibigay ng huling mensahe ng pamamaalam. Kuya! Bulong ni Elena sa kanyang puso. Tapos na ang laban. Maari ka na ring mamahinga ng may kapayapaan. Ngunit habang papalabas sila ng gusali, isang reporter ang lumapit at nagtanong, Attorney Marco, ano ang gagawin ninyo sa mansyon at sa kumpanyang naiwan ng inyong tito? Tumingin si Marco sa kanyang ina at pagkatapos ay sa mga taong naghihintay ng sagot. Isang matalim na kislap ng liwanag ang tumama sa kanyang gintong pluma. Ang mansyon ay hindi na muling magiging simbolo ng karangyaan. Ito ay magiging isang tahanan para sa mga biktima ng kawalan ng katarungan. Isang lugar kung saan ang bawat Elena sa mundong ito ay makakahanap ng proteksyon. Habang naglalakad sila palayo, isang itim na sobre ang iniabot ng isang bata kay Elena. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang amoy ng pabango nito ay pamilyar. Binuksan ito ni Elena at ang nakasulat sa loob ay isang maikling pangungusap na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Ang laro ay hindi pa tapos, Elena. Ang katarungan ay may dalawang mukha at ang isa ay kasalukuyan pa lamang naghihiganti. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? At bakit sa kabila ng kanilang panalo, tila may mas malaki pang anino na naghihintay sa kanilang susunod na hakbang? Maaari mong makuha ang lahat ng ginto sa mundo, Miranda. Ngunit hinding-hindi mo mabibili ang kapayapaan ng isang malinis na konsensya. Sa loob ng seldang yan, ang tanging maririnig mo ay ang alingawngaw ng sarili mong mga kasalanan. Ang boses ni Elena ay matatag, walang bakas, ng pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng kulungan. Sa loob, si Miranda ay nakaupo sa sahig. Ang dating maayos na buhok ay gusot-gusot na at ang kanyang mamahaling damit ay may bahid na ng dumi. Wala na ang kislap ng kanyang mga alahas, napalitan ng malamig na bakal ng posas na nakapatong sa lamesa sa labas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panghahamak, ngayon ay puno ng isang klase ng galit na hinaluan ng desperasyon. Akala mo ba tapos na ang lahat, Elena? Ang boses ni Miranda ay naging isang paos na bulong, tila isang ahas na naghihingalo. Nanalo ka sa korte, nakuha mo ang mansyon. Pero ang kuya mo, kahit kailan ay hindi na siya babalik. Namatay siyang alam na ang asawang minahal niya ang mismong pumatay sa kanya. Iyon ang habambuhay mong dadalhin. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang malunod siya sa pait. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng luma at saradong silid ng presinto ay humahalo sa lamig ng gabi. Mali ka, Miranda.
Sagot ni Elena habang dahan-dahang inaayos ang kanyang itim na panyo. Namatay si Leandro na alam na mayroon siyang kapatid na hindi bibitaw sa katarungan. At habang ikaw ay nabubulok dito, ang alaala niya ay mananatiling buhay sa bawat taong tutulungan namin. Lumabas si Elena Henao presinto at sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Sa labas, naghihintay si Marco sa tabi ng kanilang sasakyan. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ng kanyang anak na ngayon ay tila may bagong liwanag ng pag-asa. Nagpunta sila sa mansion. Ang bahay na dati ay tila isang hawlang ginto, ngunit ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong buhay. Habang naglalakad si Elena sa pasilyo, dahan-dahan niyang hinahaplos ang mga dingding. Ang bawat sulok ay tila bumubulong ng mga alaala. Tumigil siya sa tapat ng silid-aklatan ni Leandro. Binuksan niya ang pinto at ang tunog ng lumang kahoy na bumubukas ay tila isang pagbati mula sa nakaraan. Doon, sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang gintong pluma na ibinalik ni Gabriel. Kinuha niya ito at naramdaman ang bigat ng panulat na naging saksi sa lahat ng sakripisyo ng kanyang kapatid. Ang naganap ng mapansin ni Elena, ang isang maliit na sapot ng gagamba sa gilid ng isang lumang libro. Sa halip na linisin ito ng mabilis, pinagmasdan niya ito, isang masalimuot na disenyo ng pagtitiis at pagbuo, katulad ng kanyang buhay. Ma, okay ka lang? Tanong ni Marco na pumasok sa silid. Okay lang ako, anak. Gumiti si Elena, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Iniisip ko lang kung gaano kasaya ang tito mo ngayon kung nakikita ka niya. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, narinig nila ang isang sunod-sunod na katok sa pintuan ng mansyon. Hindi ito ang mahinahon na katok ng isang bisita, kundi isang mabilis at tila nagmamadaling pagpalo sa kahoy. Nang buksan ni Marco ang pinto, tumambad sa kanya si Gabriel. Ang kanyang muka ay puno ng kaba at ang kanyang damit ay may mga bahid ng putik. Elena, Marco, kailangan nating umalis dito. Ngayon din. Hingal na, sabi ni Gabriel. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Tumakas si Don Victor habang inililipat siya sa New Bilibid Prison. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. May mga kasabwat siya sa loob. At ang masama pa rito, ang itim na sobrang natanggap mo kanina, hindi iyon galing kay Miranda. Galing iyon sa isang tao na mas malakas pa kaysa kay Don Victor, ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Leandro. Nanlamig si Elena. Sino? Ang taong hindi kailanman binanggit ni Leandro sa kanyang mga liham dahil sa takot. Sagot ni Gabriel, ang iyong amain, Elena, ang lalaking inakala nating matagal na nating nailibing sa nakaraan. Isang matunog na pagbagsak ng kidlat sa labas ang nagbigay liwanag sa paligid. Sa dulo ng mahabang driveway ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Patay ang mga ilaw nito. Tila isang anino na naghihintay sa dilim. Doon ay naramdaman ni Elena na ang katarunggang akala niya ay nakuha na niya ay isa lamang simula ng isang mas malalim at mas madilim na lihim ng kanilang pamilya. Ang Injustice Engine ay muling uminit at sa pagkakataong ito, ang kaaway ay hindi isang estranghero, kundi ang mismong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ma, pumasok ka sa loob, sigaw ni Marco habang hinahila ang kanyang ina. Gunit, bago pa man sila makagalaw, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang loudspeaker sa labas, mas malakas pa sa bugso ng hangin. Elena, hindi mo ba tatanggapin ang pagbabalik ng iyong ama? Ang bawat salita ay tila isang saksak sa kaluluwa ni Elena. Sino ang lalaking ito? At anong karapatan niyang tawagin ang kanyang sarili na ama matapos ang lahat ng taon ng pag-iwan sa kanila sa hirap? Ang dugo ay hindi laging sumasagisag sa pag-ibig, Elena. Minsan, ito ay isang kadena na naggagapos sa atin sa mga kasalanang hindi naman tayo ang gumawa. At ngayong gabi,
Ang kadenang iyan ang magbabalik sa iyo sa lugar kung saan ka nararapat, sa ilalim ng aking mga kamay. Ang tinig ni Don Ricardo ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng malakas na bugso ng hangin. Habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa itim na sasakyan, ang bawat hakbang niya sa semento ng driveway ay tila isang matunog na yabag na gumigising sa mga bangungot na pilit ng ibinaon ni Elena sa kanyang alaala. Ang lalaking ito, na may buhok na kasing puti ng niebe, ngunit may mga matang kasing itim ng uling, ay iyang lalaking umabandona sa kanila noong sila ay bata pa. Ang lalaking dahilan kung bakit kailangang magbenta ng dugo at pawis si Elena para lamang mabuhay sila ni Leandro. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Marco sa braso. Ang init ng kamay ng kanyang anak ay tila isang paalala na hindi na siya ang batang takot at gutom sa probinsya. Siya na ang babaeng nagpabagsak kay Miranda at hindi niya hahayaang ang anino ng nakaraan ay muling lamunin ang kanilang kinabukasan. Hindi ka ama, Ricardo. Ang boses ni Elena ay lumabas ng may talim na tila isang espada. Ang isang ama ay hindi nanonood habang ang kanyang sariling anak ay untunting nilalason ng kasakiman ng iba. Ikaw ang utak sa likod ng lahat ng itnang ito, hindi ba? Ikaw ang nagturo kay Leandro kung paano pumasok sa maruming mundo ng batas. At ikaw din ang pumatay sa kanya ng tangkaing niyang kumawala sa iyong mga kuko. Ay sang mapait na tawa ang naging sagot ni Ricardo habang dahan-dahan niyang inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo. Tinuruan ko siyang maging matagumpay, Elena. Ngunit naging mahina siya. Naging katulad mo siya. Puno ng konsensya. At ang konsensya ay isang malaking hadlang sa kapangyarihan. Biglang lumabas si Don Victor mula sa likuran ng sasakyan. May hawak na baril na nakatutok kay Gabriel. Ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. Ibigay niyo ang trust agreement, Ricardo. Sabi mo ay ililigtas mo ako. Ngunit hindi man lang lumingon si Ricardo sa kanyang kasabwat. Victor, katulad ni Miranda, isa ka lang kasangkapan na madaling palitan. At ngayong gabi, tapos na ang gamit mo. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang mabalisa si Don Victor, mabilis na kumilos si Gabriel upang agawin ang baril. Isang matunog na kalabog ng pagkakabagsak ng katawan sa semento ang narinig. Kasunod ang tunog ng pagpindot ng mga posas. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Ricardo, itinaas ni Elena ang memory card sa hangin. Nandito ang lahat, Ricardo. Sigaw ni Elena. Ang mga transaksyon mo sa labas ng bansa, ang paggamit mo sa pangalan ni Leandro, at ang pag-amin ni Miranda bago siya ikulong. Kung sa tingin mo ay makakatakas ka dahil sa iyong pera, nagkakamali ka. Ang katarungang binuo ni Leandro bago siya mamatay ay sadyang idinisenyo para sa iyo. Lumapit si Marco, hawak ang kanyang cellphone na kasalukuyang nasa isang live broadcast. Hindi lang kami ang nakikinig, Ricardo. Ang buong bansa ay saksi sa pag-amin mo ngayon. Ang katarungan ay hindi na muling magiging lihim. Nanigas si Ricardo. Ang kanyang kagalang-galang na anyo ay iunti-unting naglaho, napalitan ng isang muka ng isang matandang talunan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay muling umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito ay hindi na para manakot, kundi para wakasan ang mahabang gabi ng kawalan ng katarungan. Nang posasan si Ricardo, tumingin siya kay Elena nang may puot. Ngunit ang tanging isinagot ni Elena ay isang matikas na pagtalikod. Ang bawat hakbang niya pabalik sa loob ng mansyon ay tila isang paghuhugas sa lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang oras, nang magliwanag na ang kalangitan, nakatayo ang mag-ina sa balkonahe ng mansyon. Ang sikat ng araw ay handahang tumatama sa kanilang mga mukha, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang amoy basang lupa matapos ang bagyo ay humahalo sa samyo ng mga bulaklak sa hardin. Ma, tapos na po. Bulong ni Marco habang nakasandal sa balikat ng kanyang ina. Ang mansyon ay sa atin na at ang katarungan para kay Tito Leandro ay nakamit na natin. Tumingin si Elena sa gintong pluma na hawak niya. Hindi lang ito sa atin, Marco.
Ito ay para sa lahat ng mga taong nawalan ng boses. Ang mansyon na ito ay hindi na muling magiging simbolo ng kasakiman. Ito ang magiging bahay ng pag-asa. Angie naganap nang makita ni Elena ang isang lumang litrato nila ni Leandro na nakalagay sa ibabaw ng piano. Sa pagkakataong ito, hindi na ito madungis o may basag na salamin. Ito ay maayos nang nakakwadro sa ginto. Hinaplos ni Ena ang imukha ng kanyang kapatid sa larawan at sa unang pagkakataon, hindi pait ang naramdaman niya, kundi isang malalim na kapayapaan. Mahal na mahal kita, kuya, bulong ni Elena. Maari ka nang mamahinga ng may dangal. Ang pamilyang pinrotektahan mo ay malaya na. Habang ang mag-ina ay naglalakad patungo sa hapagkainan kung saan naghihintay ang isang mainit na agahan na niluto ni Nanay Rosa. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena sa pintuan. Wala na ang mga anino, wala na ang mga kaaway. Ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Elena ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng lamesa, isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan niya. Para sa aking kapatid, ang huling lihim. Ano kaya ang huling mensaheng iniwan ni Leandro sa loob ng kahon na ito? At bakit sa kabila ng lahat, tila ang kwento ng kanilang pamilya ay may isa pang pahinang hindi pa nabubuksan? Lumipas ang 5 taon na, tila ba isang mabilis na agos ng ilog na naghugas sa lahat ng putik at pait ng nakaraan. Sa harap ng mansyon ng mga Salvador, ang dating matatayog at nakakatakot na bakal na gate ay napalitan na ng isang masiglang hardin ng mga puting rosas at gumamela. Ang malaking karatula sa tapat ay hindi na nagdadala ng pangalan ng isang pribadong tirahan. Sa halip, nakasulat doon ang bahay ni Leandro, tahanan para sa mga naaapi. Sa loob ng mansion, ang bawat silid ay puno na ng liwanag. Wala na ang amoy ng luma at saradong magalihim. Ang pasilyo ay umaalingawngaw sa tawanan ng mga batang binibigyan ng libreng edukasyon at mga ina na tinutulungang makabangon mula sa hirap. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Elena. Ang kanyang buhok ay maayos nang nakapusod at ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagod. Suot niya ang isang simpleng asul na bestida at sa kanyang liiig ay nakasabit ang isang maliit na medalyon. Ang mismong medalyong hawak ni Leandro bago ito pumanaw. Mahanda na po ang lahat para sa anibersaryo. Ang boses ni Marco ay galing sa pintuan ng silid-aklatan. Lumingon si Elena at isang matamis na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Marco ay hindi na ang batang duguan sa basement. Siya ay isa na ngayong ganap na abogado. Nakasuot siya ng itim na toga at sa kanyang kamay ay hawak niya ang gintong pluma ni Leandro. Ngayong araw ang kanyang unang pagkakataon na tumayo sa korte bilang isang tagapagtanggol ng mga mahihirap, bitbit ang pangalan at dangal ng kanyang tito. Salamat anak. Alam kong nakatingin siya sa iyo ngayon at walang pagsidlan ang kanyang tuwa, sabi ni Elena habang inaayos ang kwelyo ng kanyang anak. Bago sila umalis, lumapit si Elena sa lamesa kung saan nakalagay ang huling kahon na iniwan ni Leandro, ang huling lihim na natagpuan niya 5 taon na ang nakalilipas. Sa loob niyon ay wala ng anumang dokumento ng kasamaan. Ang tanging laman niyon ay ang isang pares ng luma at punit-punit na tsinelas na yari sa guma. Iyon ang mga tsinelas na ginamit ni Elena nung bata pa sila, ang mga tsinelas na paulit-ulit niyang tinatahi para lamang may maisuot patungo sa palengke upang makapagtrabaho para kay Leandro. Kasama Enjit tsinelas ay isang maikling sulat na hinding-hindi malilimutan ni Elena. Elena, ang mga tsinelas na ito ang nagdala sa akin sa aking mga pangarap. Sa bawat hakbang ko sa marangyang opisina, lagi kong nararamdaman ang sakit ng iyong mga paa. Patawarin mo ako kung naging huli ang aking pagbabalik, ngunit ang lahat ng yaman ko ay hindi sapat para bayaran ang iyong sakripisyo. Ang katarungang iniwan ko ay hindi para sa akin, kundi para sa iyo, ang tunay na bayani ng ating pamilya. Nayakap ni Elena ang mga tsinelas sa kanyang dibdib.
Doon niya nahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan.